sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanya yung amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay February 23 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Shadow. At sa technical, kasama natin ka Aaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita, sa Balitang Nasyonal, Vice President Sara may napili ng katandem sa 2028 presidential election. Todo Balita. Digong bawal dalawin habang may ICC trial. Todo Balita. PNP alerto laban sa mga protesta sa ICC hearing ni Duterte. Todo Balita. Bulkang Mayon, tuloy ang pag-apaw ng lava sa ika-48 araw. Todo Balita. Sa balitang lokal sa lungsod ng Dagupan, Comelec Dagupan magsasagawa ng special satellite voter registration sa isang mall. Todo Balita. Munisipalidad ng Bautista nagpasalamat sa Makati City Government sa binigay na financial assistance. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas ready na sa Asian Qualifiers. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na noong nakaraang taon pa ay may na-recruit na siyang individual upang maging running mate niya sa 2028 national elections. Gayunman, tumanggi pa muna si Duterte na ibunyag ang pangalan ng naturang individual upang protektahan ito. Nang matanong naman kung magiging unifying o vengeful leader ba siya, sinabi ni Duterte na hindi pwede na walang managot yung ni-recruit niya sa pagka-vice-presidente. Siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan para nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Pahayag nito, una lang inanunsyo ni Vice President Sara ang desisyon niyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay Vice President, hindi niya sinabi sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kapatid na maaga siyang magdedeklara ng kanyang kandidatura. Tanging ang kanyang asawa, mga anak, inang si Elizabeth Zimmerman at isang staff ng nag-translate ng kanyang talumpati sa Tagalog ang nakakaalam ng gagawin niyang anunsyo. Umaasa sa Senate President Pro Tempore Pangilo Ping Lacson na matutuldukan na ang World War ng mga senador sa mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Ayon kay Lacson, nakatakdang magpulong ang mga senador ngayong Lunes upang mapagkasunduan kung paano haharapin ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Pabor naman si Lacson sa pagtungo ni Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa Chinese Embassy upang sa gayon ay magkaroon ng idea ang mga senador kung paano kausapin ang mga opisyal na embahada. Nilinaw naman ni Lacson na hindi kasama sa agenda ng pagpupulong ang issue ng West Philippine Sea at hindi sila papayag na isuko kahit katiting na teritoryo sa China. Tahasang sinabi ni National Capital Region Police Office na mahigpit na ipatutupad ang no permit, no rally policy sa pagdiriwang ng ika-40 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ayon kay Police Major Hazel Asilo ng NCRPO,
Kailangan na ipatupad ang polisiya dahil dalawang malalaking grupo ang magsasagawa ng magkahiwalay na protesta. Bukod pa sa plano ng iba pang sektor na lumahok sa trilyon peso mark sa Miyerkules upang labanan ang korupsyon sa gobyerno at political dynasties. Subalit sa social media post ng Koalisyong Makabayan, itutuloy nila ang kanilang protesta may permit man o wala. Nasa 14,000 na pulis ang ikakalat sa mga protesta. Handa sa Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na imbestigahan ang palitan ng text message umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin hinggil sa kickback kung may maglalabas na ebidensya. Ito hamon ni Lacson, kinakalokan City Representative Edgar Erice at Teachers Party List Representative Antonio Tino na unang nagbuking sa palitan ng text message umano ni Marcos at Bersamin base sa ikinuwento sa kanila ni Batangas Representative Leandro Liviste. Dalhin nila kung ano ebidensyang hawak nila at tatawag ako ng pagdinig hamon ni Lacson sa dalawang mambabatas. Inalerto na ng Philippine National Police Chief, Police Brigadier General Jose Melencio Nartate Jr. ang lahat ng police units kasunod ng pagdinig ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte simula ngayong araw, February 23. Ayon kay Nartates, kasalukuyang minomonitor ng PNP ang mga posibleng malawakang pagtitipon para matiyak na hindi magagambala ang kaayusang pampubliko. Iniutos din ito sa mga regional unit na mag-preposition ng mga Civil Disturbance Management Team at tiyaking nakaantabay ang mga medical emergency responder para sa posibleng rally. Bagamat iginagalang ang karapatan ng mga mamamayan na ipahayag ang kanilang mga pananaw, sinabi na Nartates na nananatiling prioridad ng PNP ang kaligtasan ng publiko. Sinabihan ni Senador Robin Padilla, si dating Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas, nitong linggo, Pebrero 22, na magsipilyo muna bago bumanat dahil mabaho umano ang lumalabas sa bibig. Ito ay matapos batikusin ni Llamas ang pahayag ni Padilla na bukas siyang maging pangalawang Pangulo ni Vice President Sara Duterte na nagpahayag na ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections kung ito ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Sa kanyang tugon, iginit ni Padilla na wala siyang planong tumakbo bilang Vice-Presidente at hindi siya tulad ng ibang kalyado ni Llamas na anya'y gigil na gigil sa pagtakbo. Dinipensahan din niya ang kanyang pahayag at iginiit ang pagsunod sa kanilang partido na PDP Laban kung saan chairman ang dating Pangulo. Dagdag pa niya, may delikadesa siya at hindi marunong magnasa at manuwag ng pinuno at kasama dahil sa ambisyon. Sa pagtatapos ng kanyang post, may hamon din siya kay Llamas. Sundin mo kasi ang payo sa iyo ni Atty. Guanzon. Magsipilyo po kayo, baho nang lumalabas sa bibig ninyo. Iniulat ng Bureau of Immigration na nasa bansa na ang 24 na Pilipino na umano'y naging biktima ng trafficking at pinilit na magtrabaho sa mga online na operasyon ng love scam sa Cambodia. Dumating ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sakay ng Philippine Airlines mula sa Cambodia. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nasa edad 20 ang mga biktima na naakit sa pamamagitan ng mga online job advertisement na nangangako ng mataas na sweldo para sa mga tinatawag na love scammers o love finders na umano'y nasa digital marketing roles sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Viado na nang ma-deploy, napilitan ang mga recruit na makipag-ugnayan sa mga dayuhan mula sa Estados Unidos at sa mga bansang Europa sa pamamagitan ng mga online dating platform. Kalaunan ang mga biktima ay na-redirect sa mga cryptocurrency investment scheme at mga online casino link na ipinadala sa pamamagitan ng mga messaging application. Inihayag ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte na walang inaprobahang in-person family visit sa kanya habang nagsasagawa ang International Criminal Court ng pagdinig. Sa inilabas na pahayag nitong linggo, Pebrero 22, sinabi ng pamilya na mananatiling available ang komunikasyon sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Kasabay nito, kinumpirma rin nila na 6 na Pilipinong abogado ang dadalo sa confirmation of charges hearing upang matiyak na maayos na kinatawan ni Duterte
ng isang Filipino legal team. Kabilang sa manabanggit na abogado, sina Salvador Mijaldea, Martin Delgrad III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Salvador Panelo. Isinusulong ng mahigit 40 na mambabatas sa Kamara ang pagpasa sa isang panukalang batas na magpapatupad ng unipormeng buwis sa mga vape products para matigil ang bilyon-bilyong pisong lugi ng gobyerno. Sa ilalim ng House Bill No. 5207 na isinumiti ni House Deputy Speaker Christine Singson Mihan at iba pang mambabatas, layong tanggalin ang malalaking diferensya ng buwis sa pagitan ng nicotine salt at free-base nicotine. Sa kasalukuyan, papalo sa 60.20 pesos kada milliliter ang buwis sa nicotine salt habang 6.95 pesos lang sa free-base. Dahil sa 900% na agwat, dito na nakakasingit ang ilang mapagsamantalang importer. Panukala ng House Bill 5207 na takpan ang loophole o puwang na dulot ng malaking pagkakaiba sa buwis sa pagitan ng nicotine salt at free-base liquid. Sa ating balita sa ibayong dagat, naglatag na resettlement plan ang pamahalaan ng Hong Kong upang bilhin ang pag-aaring unit ng mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog dito noong November 26, 2025 na kumitil sa 168 na katao. Aabot sa 1,700 unit sa 7 gusali ng Wang Fuk Court ang sakop ng buyback plan na gagastusan ng tinatayang 6.8 billion Hong Kong dollar. Maaaring ibenta ang mga may-ari o ng mga may-ari kanilang unit kapalit ng cash o makipagpalit ng apartment sa ilalim ng housing policy ng gobyerno. Ayon sa Deputy Financial Secretary Michael Wong, mas pinapaboran ng administrasyon na gibayin ng mga gusali at gawing parke o community facility ang lugar. Target ng pamahalaan na mabayaran ng mga may-ari sa ikatlong quarter ng taon. Baka naman tayo sa mga balitang lokal. Tuloy-tuloy ang paghikayat ng Commission on Elections sa mga hindi pa nakapagparehistro na magparehistro na. Sa lungsod ng Dagupan, ang COMELEC Dagupan ay nagsasagawa ng Special Satellite Office for Registration at ito ay kanilang isinasagawa sa Nepo Mall sa Arellano, Dagupan. Ayon sa COMELEC, extended na ang voter registration sa Nepo Mall Dagupan bukod sa kanilang opisina para mas marami ang mabigyan ng pagkakataon na makapagparehistro. Ito ay tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa buwan ng Marso at Abril para lang sa Holy Week. Nasa Nepo Mall ang COMELEC Dagupan para gabayan ang mga botante sa bawat hakbang ng pagpaparehistro. Kaya naman ang kanilang pag-imbita, huwag palampasin ang pagkakataon na makapagparehistro at magamit ang karapatan na bumoto para sa nalalapit na 2026 elections. Ulitin natin, ang Special Satellite Office for Voter Registration ng COMELEC Dagupan ay isasagawa sa Nepo Mall Dagupan every Monday, Wednesday, and Friday, umpisa sa buwan ng March hanggang Abril. Formal nang tinanggap ng munisipalidad ng Bautista ang financial assistance mula sa City Government of Makati bilang suporta sa disaster relief, recovery and rehabilitation efforts ng munisipalidad kasunod ng pinsalang dulot ng Bagyong Uwan na nagdulot ng malakas na pag-ulan at malawakang epekto sa maraming bahagi ng Luzon at kalapit na rehiyon. Kabilang na ang pagbaha, displacement at pinsala sa infrastruktura at kabuhayan habang nagre-recover pa sa pinsala ng komunidad. Tinanggap ni na Municipal Mayor Rosemary Gacutan kasama si na Municipal Treasurer Rowena Pulido and Planning Officer 2 Lisa Chan ang assistance sa ngalan ng LGU Bautista. Ang financial assistance ay itatala sa silong ng trust fund ng Book of Accounts sa munisipyo at gagamitin lamang para sa mga utilized na programa at proyekto at mga aktibidad na may kinalaman sa impact ng Bagyong Uwan. Kabilang na dito ang relief support, rehabilitation of damaged infrastructure at assistance ng mga apektadong pamilya at komunidad. Ipinabot ng Municipality of Bautista ang taus-pusong pasasalamat sa City Government of Makati, lalo na kay Mayor Nancy Binay.
Sa bayan ng Lingayen, ang Pangasinan Police Provincial Office sa pamamagitan ng Lingayen Municipal Police Station ay nagbigay ng security coverage sa pagdating naman ni Attorney Benjamin Benhur Abalos kasama si Lorenzo Sagucio Jr., Special Assistant to the President. Ito ay ginanap kahapon. Ang nasabing mga opisyal ay dumalo sa handog pasasalamat medical mission na ginanap sa Don Serviliano de la Cruz Auditorium sa poblasyon. Maraming mga residente ng Lingayen ang nagbenepisyo sa iba't ibang health at community services na dala ng nasabing medical mission. Samantalang ginawa naman ng PNP ay isecure ang public safety, magbigay ng police personnel para magsagawa ng route security, traffic management, police assistance at iba pang protective measures para naman sa arrival at para sa security hindi lang ng nasabing mga bisita kundi ganoon na rin sa mga dumalo sa nasabing medical mission. Tinalakay na sa Guniang Bayan ng Bayambang ang panukalang Revised Revenue Code at Revised Market Code sa isang pampublikong pandinig na dinaluhan ng mga taxpayers, business owners at operators, market stallholders, barangay officials at iba pang sektor noong Pebrero 21 sa Balon Bayambang Event Center. Sa naturang pagdinig na inorganisa ni SB Secretary Joel Camacho, inilahad ang mahalagang probisyon ng mga panukalang ordinansa, kabilang ang mga bagong regulasyon, bayarin at kaukulang parusa sa malalabag. Nagkaroon din ng bukas na talakayan at dialogo kung saan naiparating ng mga dumalo ang kanilang suhestyon, komento at paglilinaw hinggil sa mga probisyong nakapaloob sa panukala. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Kumpleto rekados na ang Gilas Pilipinas sakto sa huling bugso ng paghahandaan para sa krusyal na ikalawang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na linggo sa New Zealand at sa Australia. Dumating na kahapon ang pambansang nationals na nagsisilbing Asian imports na sina Quintin Millora Brown ng Chiba Jets at AJ Edu ng Gunma Crane Thunders. Mula sa Japan B-League, pati na sina Carl Tamayo ng Changwon LG Sakers at Kevin Kiambao ng Goyang Sona Sky Gunners mula naman sa Korean Basketball League. Nauna nang dumating sa bansa ang ace guard na si Dwight Ramos ng Livanga Hokkaido mula sa Japan sa ikalawang araw pa lang ng Gilas Training Camp sa Upper Deck Sports Center sa Pasig. Lumipat na sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna ang Gilas upang paigtingin ang kanilang preparasyon. Samantala sa tennis naman, dumaan sa matinding pagsubok si Alex Iyala sa loob ng 3 linggong sunod-sunod na torneo sa WTA Tour sa Middle East. Ngunit sa kabila ng pagod, puyat at sakripisyo, maraming natutunan si Iyala na dadalhin ito sa kanyang mga susunod na malalaking laban. Sumanya kabuuan ating newscast sa ating Todo Balita komentaryo nyo. Pang mga tagapagbalita, ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan. Iparagire ang oras, alas 5:25 ng umaga. Hoy mga suki! Hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo
sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:28 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Ano na, ngayon na yung panghuling linggo ng buwan ng Abril hanggang 28, eksakto sa Sabado. At papasok na po ang buwan ng Marso at papasok na ang buwan ng tag-init. Oo, medyo pumapasok na nagpaparamdam na siya. Paparamdam na siya pero may maagang announcement at deklarasyon ang Pag-asa na etong summer season na, buwan ng March. Yay! Pero itong buwan ng Marso, may pahabol pa rin po yung mga hindi nakapagpakasal ngayong buwan ng Pebrero, yung Kasalang Bayan 2026. Tara na't mag-I do, sabi ng lokal na pamahalaan ng San Jacinto. So inaanyayahan lahat ng mag-partner na nais maging bahagi daw ng kanilang Kasalang Bayan na gaganapin sa March 25, ang putang 2025. So abangan daw ang mga kawani ng Municipal Civil Register Office sa pamumuno ni Miss Cristina De Vera sa kanilang paglilibot sa bawat barangay para makatanggap na para sa pagtanggap ng aplikasyon. Ang mga requirements, hindi bababa sa 5 taon nang nagsasama. Yun ang minimum. Oo. 5 years and above. Hindi, sabi niya, hindi kasi kahit sa iba Sabi niya, hindi bababa sa 5. So 5 years and above. Oo, yun. Birth certificate at Senomar certificate of no marriage. Huwag daw palampasin ang pagkakataong mag-iligal at upisa lang inyong pagsasama sa tulong ng pamahalaan lokal sa pangunguna ni na Mayor Leo De Vera at Vice Mayor Robert De Vera. Sa Alaminos kasi, yung kasal nila, 2 kategorya. Yun yung aplikasyon talaga ng mga ikakasal. Oo. So, 26 pairs yun. At yung isang kategorya naman, yun yung 5 years 5 above. 5 years and above. Oo, bali 27 pairs. Basta isa doon ng 26, isa doon ng 27. So, doon sa... Kailan yun? Tapos na? Nung kailan ako nandun? 19 ba yun? Last week, 19. Titignan ko ang kalendaryo. Side view mo, ako na nang. Anong araw yun 19 dyan? Huwebes. O yun, napunta tayo doon, naabutan nga natin yun, nakikaakiban sa timala. Kalahati doon yung 2 kategorya na siya. Yung iba nag-apply talaga para ikasal. Yun yung mga nasa tamang edad at saka hindi pa nagsasama. At bali 53 sets sila 53 tama, pairs. Yung naman, kalahati naman, yung mga nagsasama na ng 5 years above. Meron pang nila, na ewan ko, napilit ba yun? Kasi yearly naman silang nagpapakasal, di ba? Pero taon-taon sa lahat ng mga, ang dami pa ring nagsasama. Nasasama dito sa kasalan ng bayan na matagal na silang nagsasama. Oo, tapos yun nga, yung isa sa pinaka matandang pares doon, 56 years na sila nagsasama. Parang wala nang plano, no? 56 years. Pinilit lima na. Pero ang saya nung nakasal na yon kasi yung
lalaki 77, yung babae 74. So mga lola na sila. Tapos yung si lola, si nanay, sabi raw niya, gusto ko ako ang pinakamaganda sa araw ng kasal, yung kasalang bayan. Kaya binigay sa kanya yung pinakamagandang damit din. Backless din talagang kita din yung likod. At yung game na game talaga sila yung yung lalo na yung subuan ng cake. Sabi kasi ni yung ang tawag ito, yung mga organizer ba, yung wedding organizer, sabi niya, yung MC, kapag depende daw sa laki ng subo, ganun din daw ang kalaki ang pagmamahal. So, yung si lugi nanay, yung malitang bibig. si nanay, inidantunta na kabalog niya, cake talagang parang na lang, siyempre yung nila, matagal na sila, parang na lang, naging katuwaan para sa kanila yung kasal, pero sila yung naging center of attraction, kasi nga, game na game, yung mag-asawa at their age na parang, tapos yung siyempre yung halikan, at makikita mo, makukompare mo talaga yung yung grupo ng mga bagong kasal at saka yung mga yung grupo na hindi pa nagsasama at saka mga nagsasama ng matagal, kasi halikan nila kang dalawa lang dampi parang compliance na lang. Pero meron din naman yung iba naman, hindi pa sinasabing mag-start na aanguban to lamay ken, aanguban to lamay BE, parang mga ganon. So, nakakatuwa. So, ito, sa March 25, mainit ang panahon, meron pa rin dyan sa San Jacinto. Oo, hanggang pa yan, 27. At ito naman, every, tamang-tama naman ang buwan ng February, ito yung Local Civil Registration Month. Kaya lahat ng mga municipal and city civil registrar's office, lahat sila may kanya-kanyang activity at hindi nawawala itong kasalang bayan. Samantala may imbitasyon naman ang lokal na pamahalaan ng San Carlos. Meron silang activity ngayon okay, sandali. Paano ba to? Rotate. Ayan. So, gaganapin ngayon at saka bukas, bahagi pa rin ng 36 Civil Registration Month, itong Civil Registry System Mobile Caravan ng PSA, Philippine Statistics Authority, Pangasinan. So, pupunta sila ngayong araw, February 23 at 24 sa Arenas Resuello Sports Complex. Ito po yung nasa harapan ng munisipyo, harapan ng Old Market. So, ang kanilang mga services, although may bayad pa rin yung kanilang mga serbisyo o yung kukunin yung mga legal na dokumento, pero ang catch kasi niyan, hindi na kayo pupunta sa kanilang opisina sa Calasiao. Diyan na lang kayo sa San Carlos City. So, ito yung mga services, issuance ng PSA copy of the following: birth certificate, ang bayad nun ay 155, kung ano yung pinabayaran sa office. Ganun din. Marriage certificate, 155 pesos. Ang death certificate naman ay 155. Mas mahal ito, Senomar. Meron din palang Seno-Death. Senomar or Certificate of No Marriage, Seno-Death, Certificate of No Death. So, yung mga nagpapanggap na patay na, kailangan ng certificate na kunin ng pamilya. So, 210 ang bayad nun. So, ang mga dadalhin nyo, mga taga San Carlos City, valid ID if the requester is the document owner. Kung ikaw mismo ang magre-request ng kailangan mong dokumento, ang ipakita mo lang ay valid ID. Authorization letter, photocopy ng valid ID at ng document owner at valid ID ng requester if the requester is a representative. So kung representative ka, kailangan may dala kang authorization letter. Isa na yon. Iba pang serbisyo na dadalhin ng PSA ngayong araw at bukas sa San Carlos City. PhilSys National ID Registration, issuance ng ePhil ID for those who have not yet received their Phil ID card. Oh, swerte nila. Ito ay para sa mga 1 to 4 years old, kailangan yung national ID ng parents o kaya guardian. Original birth certificate. Samantala, pag 5 years old and above, ang kailangan lang ay valid ID, school ID accepted, birth certificate, PSA o kaya LCR, original copy, at barangay certification kung ang birth certificate is not available. So yan po, Civil Registration Month, mobile caravan ng PSA sa San Carlos City. Same activity rin ng
same event naman ng PSA, itong 36 Civil Registration Month celebration nga. Sa Alaminos naman, makakaroon naman sila ng essay and essay writing contest and poster making contest. So meron silang kaisa ako, reorientation of the proper accomplishment of civil registry forms. So makakaroon din ng symposium. Magsisimula yun alas 8 ng umaga. Overview ng ito yung symposium and contest proper. So announcement ng simultaneous activities and distribution of AM snacks. Okay yun na. Okay yun. General instructions. Dapat hindi nila makalimutan. Kasama dun sa program. General instructions on the proper accomplishment of civil registry form. Essay writing contest and poster making contest. Tapos, lunch break. Updates on civil registration laws, rules, and memorandum circulars and open forum. Tapos, distribution of PM snacks. Ayan. Tapos, awarding of Siyempre winners naman, para alam nila yung oras kung kailan magbe-break. Oo, para wag sila lumabas, baka umpaway na, board na naman, merienda na paway. Uli merienda man na yan. Speaking about merienda, kahapon sa SM City Rosales, ginanap yung Luck in Every Bite. Ito kaugnay pa rin sa celebration ng Kapon ba yun? Chinese New Year. At katuwang ng SM City Rosales at ng ang local government unit ng Rosales ang Angkong Noodle House. Ayan, celebrating traditional Chinese New Year treats. So, ang featured naman kahapon sa centerpiece ay 8 by 12 foot white and colorful butchi. Yung pinaglatagan nila, ang size ay 8 feet by 12 feet. Ang bilang ng butchi ay mahigit 9,000 pieces. At 2 araw na ginawa ng mga chef at mga personnel ng Angkong Noodle House. So, ang tawag nila ay Luck in Every Bite. Ito ay edible mosaic na nagsisimbolize ng prosperity, harmony, abundance, good fortune, at togetherness in line with the Chinese New Year celebration. At syempre, andon si Mall Manager Herald Ileria at ang mga representante naman mula sa Angkong Noodle House sa pangunguna ni sino na yung Vice President ang dumating. So, ini-introduce pa lang nila bago sa kanilang menu daw itong butchi. Mula naman sa Angkong Noodle House. Itong gustong-gusto kong yung meron siyang Saan nga ba yung Angkong? Ano yan? Saan yung Angkong? Ang Angkong Noodle House ay homegrown na Chinese restaurant to. Nag-umpisa sa Bayambang at marami na siyang mga... yung kay familiar. Parang yung last year din. Pero yung kinainan natin dyan sa dito sa may Metro Plaza. Meron din dyan sa Perez Boulevard. Ito ay homegrown. Nag-umpisa dito sa lalawigan ng Pangasinan at marami na silang branches at meron na silang na-i-open din ng mga branches sa Metro Manila. Ayan. Siyempre yung sa Chinese New Year, sa Tikoy, maraming salamat PCBian, Venice Chua. Oo nga. Thank you very much. At kay Sir Nap sa Magic Group of Companies at kay Kuya Benjitan. Ayan. Meron pa, pwede pa hanggang 28. Ganun pumirit pa. Pero maraming salamat po. Pero sa mga pagkaing Pilipino, marami yung malagkit. Ayan. Hindi lang tikoy ang sa Chinese kasi tikoy, pero sa atin all year round, anumang araw, meron tayong mga kakanin na talagang malagkit at nagdidikit-dikit ang bawat isa. Yes, yun daw yung yung pagkakadikit-dikit nito para maganda yung samahan ng pamilya. Ayun yung kanilang yun yung kanilang paniniwala dito sa pagbibigay ng tikoy. At yung pagka nagbigay ng tikoy, parang yung Madam Leliasi. Madam Leliasi, maraming salamat. At saka yung pagbibigay daw ng tikoy, parang pagbibigay ng yung sharing yung blessings, pero mas marami pa rin yung babalik. Parang ganon. Okay, extended ang submission application hanggang Pebrero 28. So, talagang itong buwan na to matatapos na yung itong buwan ng Pebrero. So, Marso na talaga next year. Sa detalye kung paano sumali dito sa Gawad Sandaang Pulo. Ayan, tignan nyo lang yung scan daw yung QR code sa baba. Download ang dokumento. Ayan, at sagutan. Tayo talagang pag-aralan natin paano ilabas yung
pang picture sa QR code. Kaya nga, at bang, kung ano-ano inuuso nila, kakainis. Pero kailangan mong sumabay. Pag hindi ka nakasabay, maiiwan ka talaga. Yan, kung maiwan ka, di babay. Mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na po alas 5:42 sa pagbabalik po natin. Mga balita pa rin po natin. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Alas 5:46 na ng umaga. Good morning kay Chicor Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Ayan, meron ako nakitang ito ay na-post sa Facebook. Ito ay communication o sulat ng Urdaneta City sa head ng security office ng nasabing universidad. Ang Urdaneta City University, ito po ay kolehiyo ng ng LGU Urdaneta at isa ring success story to at napakalaki na yung kanilang population. Pero ang subject ng nasabing sulat
mula sa, I think, presidente to, syempre na-blur yung pirma. Sa mga communications na ganito, biniblur yung pirma. Mandatory helmet policy for criminology students and criminology instructors na pumapasok at lumalabas ng university. 'Di ba meron yung mga local government units na pagdating sa city proper o sa bayan, tanggalin ang helmet para makita yung mukha ng driver ng motor kasi nga may mga crimes noon na ang involved ay mga motor riding. Pero ito naman kakaiba, pagpapasok sila sa campus, dapat magsuot ng helmet. Criminology students at saka mga instructors. Ang nakalagay dito, in the interest of promoting safety, discipline, and strict compliance with road safety regulations, this letter serves as a formal directive requiring all criminology students and instructors who commute via motorcycle to wear their respective standard protective helmets at all times when entering and exiting the university premises. Effective immediately, ito ay dated December 20. 20 ay Friday. Ayan, 2026. As members of the criminology program Kwanto Jai, students and instructors are expected to model adherence to laws and safety protocols. Wearing helmets not only ensures personal protection but also reflects the program's commitment to law enforcement principles and responsible citizenship. May mga reaksyon tayong nabasa na, o di ba dapat pagpasok sa campus, nakikita mo yung kung sino yung pumasok. Baliktad naman sila. Baliktad. Plus, hindi ka na dapat nag-i-slow down na sila. So, dito sa sulat na to ng UCU, Urdaneta City University, baliktad naman. Pagpapasok sila at palabas, ibig sabihin, umangkas na yung driver, suot na niya yung helmet niya. Paano kaya sila ma-identify? Walang ID. Kaya nga. Yung ID. Yung ID, kaya lang, paano mong madidistinguish nga yung ID kung sino yung may-ari? Correct. At saka yung pagkakalanlan, personal na makuha yung mukha nung driver ng motor. Baka naman titigil sila sa pagdating kay doon sa entrance. Pero ang nakalagay dito, dapat pagpapasok sila, naka-helmet sila. At pag sasakay na sila sa motor at lalabas na, syempre dapat yung aandar na yung motor, mag-helmet na rin sila. Pagpalabas na. Oo. So, paglabas nila, kalmo lang. Pero yung ganon, itong bagong, first time ko makakita ng ganito na regulasyon sa loob ng isang campus na dapat pagpapasok ka naka-helmet. Oo. Baka naman, papasok sila naka-helmet, pero pagdating sa mag-ano pa rin sila, stop pa rin sila para stop pa rin, kailang helmet hanggang sa i-park nila yung kanilang sasakyan at pag lalabas na, mag-helmet ulit. Show up, parang yung support yan sa sa helmet law. May kaugnayan din dyan sa mga motor-motor. May pahayag din ang pamayanan ng Mangaldan, ang Mangaldan Municipal Police Station, nagpalabas sila ng paalala kaugnay na may insidente naman ng motor napping. So itong paalala ng Mangaldan Municipal Police Station sa lahat ng Mangaldanian na maging mapagmatsyag at magsagawa ng karagdagang pag-iingat para daw maprotektahan yung kanilang mga motorsiklo. At upang maiwasan ang pagnanakaw ng motorsiklo, narito ilang paalala. Una, iparada ang motorsiklo sa maliwanag at ligtas na lugar. Check. Gumamit ng matibay na kandado tulad ng disc-lock, handlebar lock o kadena. Kadena mo yung motor. Kung maaari, pangatlo, magpakabit ng alarm system o GPS tracker kung kaya. At huwag iwanang nakasuksok ang susi sa ignition kahit saglit lang. Punta ka na sandali doon, mo na. Pagbalik mo, wala na. Anuhan ka na, nasa lisyan na. At huwag mag-iwan ng mahalagang dokumento sa compartment ng motorsiklo. So, maging mapagmasid sa mga kahinahinalang tao sa paligid ng parking area at agad i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang kilos o insidente. Patuloy daw nagsasagawa ang Mangaldan Municipal Police Station ng pinaigting na mobile at foot patrol upang mapigilan ng ganitong uri ng krimen at matiyak ang kaligtasan ng komunidad. So, parang yata,
merong sinasagawang investigasyon, ginagawa ng kapulisan ng mga dahil lahat na makakaya para matukoy mga responsable sa naganap na insidente at masampan sila ng kaukulang kaso alinsunod sa batas. So may mga insidente ng ng salisi motorsiklo. Kawawa naman yung mga nananakawan ng ng motor. Meron yung iba gamit nila sa sa delivery, sa trabaho. At talaga, yun talaga yung gamit talaga nilang pang transportation. Dahil nga sa kamahal ng pamasahe, so yun yung kanilang So maigpit na nakikipag-ugnayan daw ang mga daang police station sa Matistig at iba pang kinaukulan habang patuloy ang pangangalap ng ebidensya upang matiyak at maayos ang patas na proseso ng investigasyon at tinitiyak ng kapulisan sino mang mapatunay may sala ay mananagot at mapaparusahan ayon sa umiiral na batas. So hinikayat ang publiko makipagtulungan, magbigay ng anumang impormasyon sa paglutas ng kaso. Yun, yung mga mga nangangawalang mga motorsiklo, motor napping na issue diyan sa sa bayan ng Mangaldan. Ayan, buti naman yun. At saka meron yung iba kahit nakalak, yung magagaling talaga yung mga criminal minds. Meron silang paano nilang na-unlock. Okay. Lunes mga kaibigan, so ibig sabihin mga Monday flag racing program at saka na dapat umattend yung mga empleyado, hindi lang po ng mga local government units, ganun din ang mga government agencies, meron silang kanya-kanyang simpleng flag ceremony program sa kanilang mga opisina at kailangang may picture. Ayan, sasubmit nila sa kanilang mga central office. Pero dahil Lunes, regular session ng Sangguniang Panlalawigan, ang presiding officer walang iba kundi si Vice Governor Mark Lambino at majority ng mga Sangguniang Bayan at saka Sangguniang Panlungsod dito sa lalawigan ng Pangasinan, Lunes ang kanilang mga session. Lunes din dito sa Dagupan, hapon. Hapon na sila. Hapon. Kaya nga yung mga kasama natin kumisan, nagmamadali para habulin yung session dito sa Dagupan. Kaya lang naantala sila dahil sa traffic sa Bimalay. Oo. So hindi kinakaya ng kanilang Grabe yung mula dito sa lampas ng Manat. Pagpapunta ng Lingayen o kaya pagpauwi naman mula Bangsal hanggang Manat. Kung bakit naman? Sobra-sobra yung diyan, yung traffic. Ito na yung ito yung pinakasikat na area ngayon pagdating sa traffic dito sa lalawigan ng Pangasinan. Traffic capital. Kaano niyan. Pero yung sa medyo naayos na rin yung sa tawag ito, Kalasyaw. Ayan, nilagay kasi nila yung traffic light. Oo. Nagka-windang. Pero wala na yata yung traffic light ngayon. Hindi na isa-switch yung traffic light. Pero magaling yung may magaling na traffic enforcer. Magaling dun. Bilib ako dun. Oo. At saka yung Kalasyaw. Marunong siyang sa time management. Kasi yung iba kasi ilang minuto na. At saka, sige pa rin ng sige sa pagpapago sa isang side. Yung panggagalingan niya, 1, 2, 3, 4, pwede malalaking sasakyan. Pero galing ng traffic enforcers niya na na-assign dyan sa may junction ng Kalasyaw, yun sa mga fast food. Ito yung nakikita ko yun, Ang iniisip ko, bigyan ko siya ng promotion. Hindi naman ako mayor. Galing nilang, galing. Saludo po tayo dyan. Ito dapat binibigyan ng promotion. Pero ang worst, doon sa may Bunuan Gusot. Oo, marami naman sila doon. Marami sila doon, kaya lang kung naman silang yung pusa. Oo. Yung pusa na gumaganon. Oo, gano'n. Tawag ng tawag. Ang haba-haba na nga. Ang layo na yung pinakahuli. Ang haba na yung sa tatlong sides. Sige pa rin siya ng sige. Ano ba yan? Masyadong OA, yung traffic, kung minsan o madalas, lalo na pag peak hours, umaabot hanggang dito sa may Bunuan Katakdang. Diyan sa may Maramba Subdivision. At saka dyan sa yung subdivision ni malapit dun sa bridge. Silverios. Silverios. Paano subdivision na yun? Yun. Manas ang mapag-aari ng mga Manas. Ganun ko. San Marino. Pero yung dyan sa may junction ng Kalasyaw, ang gagaling nila. Nai-apply nila yung mga napag-aralan nila, itinuro sa kanila sa ilang beses ng seminar na ibinigay sa kanila.
Mhm. Hindi, siguro kaya lang siguro kapansin-pansin yan sa dahil sobrang dami. Para silang human shield na sa mga side sila Oo. Bawat ilang distance yun, siguro 50 meters apart. Merong nakalagay na poso. Kung nilagyan na kaya lang nila ng yun, drills. Para hindi sila nakatayo doon. Kasi parang yun lang yung nila para hindi mag-overtake yung mga yung matao. Lagyan na lang siguro nila ng grills. Pero masikip pa doon sa area na yon. Kaya kaya talagang ma-traffic. Matagal na yun taon na yan yung problema na yan dyan sa Bunuan. Kaya kailangan na talaga dyan, overpass. Dagdag na kalsada dyan sa area na yan. Ayan. Good morning kay Ariel Awanan Bandong. Sabi niya, good morning from San Jacinto. San Jacinto pala si Kaaron Ariel Bandong. Si Sir Roberto Nimer at si Ma'am Araceli. Ganun din kay Sir Napoleon ko. Sabi niya, stay safe always. Ganun din po sa inyo. Maraming salamat. Kay Melvin Pelinta, watching and listening from Tablas, Romblon. Good morning. Ayan, payapay tayo. Good morning. Saan sa Romblon. May marami dyan. Marmol. At ganun din kay Rodel Edades Peralta, kay Kuya Benjetan, good morning. Kay Melvin Pelinta, Malungay Miley, Glory Sanchez Maramba, kay Mama Taen Tropa. Si Tony Ramos hindi nanonood. Wala, hindi nakatulog. Tulog si Tony Ramos. Kasi alas 10 ng gabi ngayon doon. Si Kaaron Graciel Damatro at kay Nanay Dading dyan sa Tubang. Kumusta Kila? Ay, hindi. Thank you rin sa kanila. Isa kanila naman chocolate. Oo, maraming salamat sa tsokolate. Tsokolate baterol pag niluto. At kay Madam Rose kay Good Day. Wala siya dito ngayon. Oo, nasa ibang oras. Siguro labinatan. Windy Gabriel na Ambunaw, good morning. At saka si Bentong ng Bugalyon, yung piloto ni Mayor Bentong, William. good morning. At saka syempre si Tropa, si JR at saka si JR at saka si Jerome. Ang assignment ko yung kilalanin ko sila. Oo, tinanong din ako ni DCB yan. Mali yung sagot ko. Hindi na ako tumama doon, kaya nga padadala na ni Blank dyan yung parang sige, oras pupunta dito si Blank, ang usapan namin. Kasi kailangan kong sabihin kung sino siya. Meron akong tumama na minsan, pero parang wild guess. Hindi ako sure talaga. Tumama lang. Kumbaga sa parang yung pagsasagot ka ng sa exam, may sagot ka lang. Tapos tumama siya. Ayan. So, Lunes po, yung mga papasok sa paaralan, sa mga school, yung kanilang mga anak, ayan, kailangan ng gumising at bumangon yung mga magluluto para yung mga bata hindi sila ma-late. Ayan, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po nyo nakasama sa technical side si Ka Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadao. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita na